Sige, huwag ka munang huminga ha. Tumango ako sa kanya. Ginawa ko ang sinabi niya at hindi muna huminga habang isinasara niya ang zipper sa likuran ng suot ko. Tapos na? Tanong ko habang pinipigilan ng sarili kong huminga. Kanina pa kaming dalawa dito at hanggang ngayon, pinipilit pa rin naming isara ang zipper ng pinasukat niyang floral dress. Wala akong pasok ngayon kaya nagpatulong ako kay Missy ng susuotin ko. Mabuti na lang talaga at hindi siya busy today kaya napuntahan niya ako rito. Inimbitahan ko nga siyang pumunta at sinabi naman niyang susubukan niya kung hindi siya busy that day. Gusto niya rin daw kasing pumunta sa Palawan. Teka lang! Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak niya sa balikat ko habang pilit pa ring isinasara ang zipper ng dress. Huwag na lang kaya, ibang damit na lang. Nilingon ko siya sa likuran at nakita kong pawis na ang mukha niya. Huminga siya ng malalim at tuluyan ng binitawan ng zipper. Mabuti pa nga, nai-stress na ako sa damit na to. Humilata siya sa kama ko at naghabol siya ng hininga na parang pagod na pagod siya sa ginawa niya kanina. Iniwanan ko muna si Missy doon at pumunta sa banyo para magpalit ng damit. Pagkatapos kong magsuot ng maluwag at mas komportableng damit, umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang cellphone ko. Order tayo? Tanong ko sa kanya habang naghahanap ng pagkain online. Nagutom ako sa ginawa naming dalawa. Kahit ang totoo, isang damit pa lang naman ang ipinasukat niya sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit hindi nakasya sa akin ang damit. Masikip din siya sa akin kaya kanina pa nahihirapan si Missy na isara ang zipper nun. Gusto ko ng Burger King, Julia. Tumangutango ako at nag-order ng burger at pizza saka mga drinks. Dinig ko pa rin na hinahabol siya ng hininga. Naramdaman kong bumangon siya at tumabi ng upo sa akin. Mauubos natin yan? Oo naman. Ano pa bang masarap kainin ngayon? May mango float kaya sila? Tanong ko sa kanya. Hindi ko pa rin inaalis ang tingin sa cellphone ko. Naghahanap pa ako ng masarap na pagkain kahit na medyo marami nang na-order ko. Pakiramdam ko kasi kulang ang lahat ng yun. True ka? Ang dami na niyan. Gusto mo pa ng desserts? Magbawas ka muna kaya ng pagkain para magkasya ang damit mo. Kaya siguro medyo tumaba ka. Saad niya. Napatingin naman ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako nang sabihin niya yun. Talaga ba? Kumunot ang noo niya nang makita ang reaksyon ko. Oo. Hindi siguradong sagot niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim at tumango sa kanya. Okay, sagot ko. Siguro ay dahil medyo busy ako sa trabaho. Marami rin ang kinakain ko nitong nakaraang araw, kaya hindi na ako nakakapag-exercise. Yun siguro ang dahilan kaya medyo tumataba ako. Ito rin siguro yung napansin ko noong isang araw, na tumataba nga ako. Hindi ko na dinagdagan ang order ko. Baka hindi na talaga magkasya ang damit na susuotin ko sa party, tsaka sa beach na yun. Gusto kong magsuot ng bikini kahit na isang beses lang. Gusto ko lang talagang subukan. Mabilis na dumating ang pagkain na in-order namin. Agad na nagtubig ang bagang ko nang maamoy at makita ang mga pagkain. Himala at walang spicy chicken wings. Tanong ni Missy sa akin pagkapasok niya sa kusina. Nang makitang inilalabas ko na mula sa paper bag ang mga pagkain. Hindi ko kasi alam kung saan binili ni Queen yun. Bali walang sagot ko sa kanya na nakatutok lang sa mga pagkain. Malisyosang sagot niya kaya hindi ko napigilang tingnan siya. Nakaupo na siya sa katapat na upuan ng kinauupuan ko. Ano? Wala. Natatawang sagot niya na mas lalong gusto kong malaman kung ano ang iniisip niya. Sabihin mo na. Pilit ko pa sa kanya. Kahit gusto ko na talagang kumain, hindi ko ginawa. Kasi gusto kong malaman kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. Pinapatay na ako ng curiosity eh. Ito ha? Tanong ko lang out of curiosity. Panimula niya at itinuon sa akin ang buo niyang atensyon. Tumango naman ako sa kanya. Hindi ko na talaga napigilang kunin ng isang burger at kumagat roon. Ngumiwi naman si Missy nang makita ang ginawa ko. Sige, nakikinig ako. Saad ko habang ngumunguya ng kinagat kong burger. May nangyari na sa inyo? Diretsahan niyang tanong sa akin. Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Nilunok ko ang pagkain bago inabot ang soft drinks na nasa gilid at iinumin ko na sana yon. Nang agad niya iyong inagaw at inilayo mula sa akin. Hoy! Bakit ba? Reklamo ko at pilit na inagaw ang soft drinks sa kanya. Pero inilayo niya lang yon lalo sa akin. Imbes ibalik sa akin ang soft drinks, inabot niya sa akin ang isang basong tubig. Iyan muna ang inumin mo hanggat hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Wala akong nagawa kundi inumin ang tubig.
Gusto ko talaga ng soft drinks ngayon, lalo na't sobrang init ng panahon. Ano ba yung mga tanong mo? Tanong ko sa kanya pagkatapos mainom ang tubig. Kinagat ko ulit ang burger habang hinihintay ang sagot niya. Mga sagot mo rin pang showbiz masyado. Siyempre, tinatanong ko kung nagtsuktsaaka na kayong dalawa. Eksahiradang sagot niya sa akin. Namula naman ang mukha ko nang matanto ang tanong niya. Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ang pamumula ko. Tinapik niya ang balikat ko at hindi pa rin makapaniwala. Loko ka! Bakit ba? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Nakakakaba naman kasi ang reaksyon niya. Oh my God, Julia! She exclaimed and stood up from her seat. She walked back and forth in front of me, while massaging her head using one of her hands. Bakit? Kinakabahan na talaga ako. Sobra. May ideya na ako sa ibig niyang sabihin, pero hindi kayang tanggapin ng isip at sarili ko yun. Napaka-imposibleng mangyaring iniisip niya. Until it dawned on me. Parang nawalan ako ng lakas at napatingin kay Missy. The moment I saw her in the verge of crying, it makes me wanna cry too. I knew that you already have an idea of what I'm talking about, but I'm still gonna ask you. Umupo ulit siya sa kaharap na upuan at hinawakan ng mahigpit ang nanlalamig kong mga kamay. Are you pregnant? Am I? Ayoko pa sanang tanggapin ang sinabi ni Missy sa akin, pero kinabukasan, sinampal na talaga sa akin ang katotohanan kahapon ko pa ipinagkakaila. Nagising akong nahihilo at nasusuka. Dali-dali akong bumangon at pumasok sa banyo ng kwarto nang maduduwal na talaga ako. Sinuka ko lahat ng kinain ko kahapon. Hilong-hilo na ako pero patuloy pa rin akong nagsusuka. Halos tubig na nga ang sinusuka ko. Maluha-luha akong naghugas ng mukha ko pagkatapos magmumog. Napatulala ako habang nakatingin sa salamin sa banyo. Namumula ang mga mata ko at gulong-gulo ang buhok ko. Napansin ko ring medyo tumaba ang mga pisngi ko. Wala sa sariling napatingin ako sa tiyan ko. Pagiging matakaw tsaka pagkikrave sa mga pagkaing hindi ko naman talaga kinakain. At ngayon nga lang ay nahilo na naman ako at tsaka nagsuka. Buntis ba talaga ako? Kahit natatakot ako sa mga posibilidad, agad kong tinawagan si Missy para humingi ng tulong. Missy, pupuntahan kita ngayon. Napakurap-kurap ako nang makita ang dalawang pregnancy test na nakalapag sa itaas ng lababo. Nanginginig ang kamay kong inabot ang box nun at binasa ang direction kung paano gagamitin. Kahit na sinabi na sa akin ni Missy kanina, 1 red line, negative. 2 red lines, positive. Pagkatapos naming mag-usap kanina, nagpresenta siya na ang bibili at iniwan naman niya ako sa apartment. Nakatulala lang ako sa mga oras na yon. Naiiwang nag-iisip sa mga posibilidad na maaaring mangyari pagkatapos nito kung sakaling ang buntis ako kagaya ng hinala ni Missy. Jules? Napalingon ako sa pintuan ng banyo nang katukin iyon ni Missy mula sa labas. Pagkatapos niyang bumili ng pregnancy test kanina ay ibinigay niya iyon sa akin. Binilin ko ang maghintay lang siya sa labas ng banyo. I cleared my throat before I answer her again. Bakit? Alam mo naman ang dapat mong gawin, di ba? Kinakabahan niyang tanong. At alam kong pinipilit lang talaga niyang magpakatatag para sa aming dalawa. Oo. Kanina pa siya naghihintay sa labas. Pero hanggang ngayon, hindi ko magawang hawakan ng pregnancy test stick. Tanging ang box lang nito ang hinawakan ko at pilit na binasa kahit wala akong maintindihan dahil sa labis na kaba at takot. Paano kung malaman niya ang tungkol dito? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Pananagutan niya kaya ang bata? Aalis ba siya at tatakasan ng responsibilidad niya? May ideya na kaya siya? Lalo na't ilang araw na din akong kumain ng spicy chicken wings at lahat ng yon ay galing sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinapatak ang ihi sa pregnancy test. Isang linya pa lang ang lumabas matapos ang ilang segundo. Pero tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga luha ko. Ang isang linya ay unti-unting naging 2. 2 red lines. It means it's positive. I'm pregnant. Umawang ang mga labi ko at hindi makapaniwalang tumingin ulit sa pregnancy test. Sinubukan ko ulit ang isa pang pregnancy test kit at ganun pa rin ang resulta. 2 pulang linya. It's real. It's not a dream or some sort of illusion. Napapitlag ako nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng banyo. Pumasok si Missy at baka sa mukha niya ang kaba nang magtagpo ang mga mata namin. Agad naman siyang umiwas ng tingin at tiningnan ang 2 pregnancy test
na hindi ko man lang nagawang galawin kanina pa. Hindi pa man ako nagsasalita, agad niya akong hinila palapit sa kanya at niyakap ng sobrang higpit. Doon na tumulo ulit ang mga luha ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ng mga oras na yun. Masaya ako, oo. Pero kalakip din ng kasiyahan na ito ay ang matinding takot na hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa buhay na nabubuo sa sinapupunan ko. Shh! Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita, okay? Mahinang saad niya habang yakap pa rin ako. Patuloy na tumutulo ang luha ko habang tumatango sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto naming yakapan ay inakay ako ni Missy palabas ng banyo at pinaupo sa gilid ng kama. She wiped my tears using her hands and gently held my hand. I'm so thankful that she's with me, that she's the one who's with me right now. Stay here, kukuha lang ako ng tubig. Tumango ako sa kanya. Tahimik lang ako hanggang sa makaalis si Missy. Napahawak ako sa tiyan ko at napatingin sa puting teddy bear na ibinigay ni Queen noong birthday niya. We're having a baby. Pagkabalik ni Missy, ibinigay niya sa akin ng tubig na kaagad ko namang ininom. We'll go to an OB tomorrow, okay? Kailangan mong magpa-check up to know if healthy kayong dalawa ni baby. Saad niya. Can I do this? Kaya ko ba? Tanong ko sa kanya. Kaagad akong naiyak nang makita ang pag-aalala sa mukha niya. Kagaya ng ginawa niya kanina, pinatuyo niya ang mga luha ko gamit ang mga kamay niya. May plano ka bang sabihin sa kanya? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Yumuko ako at ako na mismo ang nagpahid sa mga luha ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa. Pero Julia, hinawakan niya ang baba ko at pilit akong pinatingin sa kanya. May karapatan pa rin siyang malaman ng tungkol sa bata. Kahit na anong mangyari, siya pa rin ang ama niyan. Mahinahong saad niya. Paano kung ayaw niya? Kinakabahan kong tanong. Bumilis ang pagtibok ng puso ko na parang lalabas na sa dibdib ko. Di loko siya! Sigaw niya kaya naman natawa ko. Sira! Pinahid ko ang mga luha ko na tumulo na naman pala. Seriously? Kung ayaw niya, nandito naman ako. I'll be with you every step of the way. Agad kong niyakap si Missy ng sobrang higpit. Panatag ako na nandito siya para sa akin at para sa aming dalawa ng magiging anak ko. Kung ayaw man ito ni Queen, hindi ko tatalikuran ng anak ko. I'll keep him or her with me and I'll raise her or him alone. Tumawag ka lang sa akin kapag gusto mo ng kahit anong pagkain, okay? Paalala niya sa akin. Pauwi na siya at dumidilim na pero ramdam kong hindi niya ako kayang iwan. Isinara ko kaagad ang pinto pagkatapos kong pumirma at nang umalis na ang lalaki. Nagtungo ako sa sala. Inilapag ko ang paper bag sa taas ng lamisita at tiningnan kung ano ang laman yun. May 3 iyong Tupperware at ang isang sticky note na nakadikit sa isang Tupperware. Eat your dinner please. Enjoy. Nakatulala lang ako habang naghihintay na tawagin ang pangalan ko. Katabi ko si Missy. Nakaupo kaming dalawa sa waiting area dito sa labas ng opisina ng isang OB dito sa hospital, kung saan nakakonfine din si Dad. Maraming mga nurse at mga pasyente ang dumaraan sa harapan namin. At habang nagtatagal kami sa paghihintay dito, mas lalo akong kinakabahan. Napalingon ako sa gilid at nakitang marami din ang naghihintay ng mga buntis. Ang iba ay malalaki na ang tiyan. Ang iba naman ay hindi pa halatang buntis. Ang iba naman ay may kasamang asawa nila. Agad lumukob ang inggit sa puso ko nang makita kung gaano sila kasaya ng asawa nila. Ganon din ba siya kasaya kapag nalaman niyang magkakaanak na kami? Tatalon kaya siya sa tuwa, iiyak. Sasamahan niya rin kaya akong magpa-check up? Mamimili ng mga gamit. Will he be that affectionate towards me? Will he be a caring soon-to-be father like these fathers here? Anong klaseng ama kaya siya? Will he like be daddy too? Stricto din? Napalingon ako kay Missy nang hawakan niya ang kamay ko. Tiningnan niya ako sa mga mata at ngumiti sa akin. It's okay, I'm here. Mahinang saad niya. Thank you. Thank you so much, Missy. Kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala siya sa tabi ko. Julia Delgado? Napatayo ako nang tawagin ng isang assistant ang pangalan ko. Ganoon din si Missy. Napatingin naman siya sa akin at binuksan ang pinto ng klinik. Hinawakan ni Missy ang braso ko at sinamahan niya akong pumasok sa loob. Pagkapasok ko, nakangiting doktor ang sumalubong sa akin. Julia, right? Yes po. Sagot ko.
Tumango naman ang doktor. Kinakabahan na naman ako. Napalunok ako nang tingnan ng doktor ang papel na finilapan ko kanina nang dumating kami. Nanatiling nakatayo sa likuran ko si Missy at hinawakan ang balikat ko. "When was your last period?" Tanong ng doktor. Napaisip ako sa sagot niya. "Last time I remembered was last month." Napakurap ako at tiningnan ulit ang doktor. Last month po." Tumango ang doktor at nagsulat sa papel. "Nahihilo ka ba? Nagsusuka? The usual morning sickness." Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko. "Nahihilo lang po ako minsan. Saka nung isang araw lang po ako nagsuka at hindi na nasundan pa." Sagot ko. Ang nararamdaman ko naman po pagkatapos nun ay ang pagkahilo at saka ang pagiging antukin. Tumango ang doktor. "Natural lang sa ganitong stage ng pagbubuntis ang pagkahilo at pagsusuka. Drink a lot of water and stay dehydrated. Any cravings?" Opo, marami." Nahihiyang sagot ko sa kanya. Sobrang takaw ko talaga ngayon. Gustong-gusto kong kumain lalo na ng spicy chicken wings. Iniisip ko pa lang naglalaway na ako. "Huwag kang mahiya. Natural lang din sa buntis ang kumain ng marami. Ang mag-crave ng mga pagkain lalo na ang kumain ng mga pagkain na masarap para sa mga buntis pero weird sa paningin ng iba." Mahabang saad ng doktor na agad kong tinanguan. "Okay po. Suotin mo to." Saad ng doktor at may inabot sa akin na hospital gown. Inabot ko naman iyon at nagtatanong na tumingin sa kanya. "There's a dressing room behind that curtain." Tinuro niya ang direksyon kung saan may kurtinang puti sa gilid ng isang hospital bed. Hinawi ko ang kurtina at may nakitang pinto sa likuran nun. Pagkabukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ng puting kwarto na katamtaman lang ang laki. Sakto lang para makapagbihis ako sa loob. Isinuot ko ang binigay sa akin ng doktor at lumabas din pagkatapos. Naabutan ko ang doktor at si Missy na nakatayo sa gilid ng hospital bed. Nahihiya naman akong naglakad papalapit sa kanilang dalawa. Pinahiga ako ng doktor sa kama. Inilagay niya ang kumot hanggang sa puson ko at hinawi pataas ang suot kong hospital gown hanggang sa ibaba ng dibdib ko. May nilagay siyang malamig na gel sa ibabaw ng tiyan ko. Pagkatapos ay may kung ano siyang ipinatong sa ibabaw ng tiyan ko at tumingin sa monitor habang ginagalaw ang bagay na yon sa ibabaw ng tiyan ko. "Did you see that white spot here?" Napatingin ako sa tinuro ng doktor sa monitor. Napaawang ang labi ko at may tumulong luha sa mga mata ko nang makita ang tinutukoy niya. Napatingin ako kay Missy at nakita kong naiyak din siya habang nakatingin sa monitor. Tiningnan niya ako at agad na hinawakan ang kamay ko. "You're really having a baby." Naiiyak na saad niya. Tumango ako at napaiyak ulit nang tingnan ko ang monitor. "As we can see, the fetus is healthy. A 3 weeks old healthy fetus." Saad ng doktor. May kung ano siyang pinagagawa doon na hindi ko alam. Unti-unti nang nabubuo ang ibang organs niya. Marami pang sinabi ang doktor na hindi ko na nasundan pa dahil nakatutok lang ako sa monitor. "Do you want to have a copy of the sonogram?" "Yes, please." Nagbihis ulit ako at pagkatapos ay pinaupo ng doktor sa upuan na nasa harapan ng mesa niya. Ibinigay sa akin ng doktor ang sonogram ng ultrasound. Dahil 3 weeks pa naman ang fetus, hindi pa natin malalaman ang gender niya. You don't have to worry about the fetus because it's perfectly fine and healthy. Kumuha ang doktor ng isang pad at may isinulat doon. "I'll give you lists of vitamins and foods you have to take to keep you and the baby healthy. Avoid stresses and making things that will stress you and the baby. You'll have a regular check-up to monitor both of your health. Mrs. Buena." I cut her off and cleared my throat. Miss lang po." Nahihiyang saad ko. Tumango ang doktor. "Okay, Miss Delgado. Pregnancy is not easy. You need all the help here. Mind if I ask you where is the father of the baby?" He's busy." Nakagat ko ang pangibabang labi ko at mahinang pinisil-pisil ang mga daliri sa kamay ko. Tumango ang doktor at kinabahan na naman ako nang maging seryoso ang mukha niya. "First time, mommy?" Mahinang tanong niya. Nilagay niya sa isang brown envelope ang papel na sinulatan niya kanina, kung saan nakalagay rin ang sonogram at iba pang mga papeles. "Yeah." Napahinga ako ng malalim ng lihim niyang hinawakan ng nalalamig at nanginginig kong mga kamay. "Good luck." Napahinga ako ng maluwag nang tumingin na sa akin ng doktor. "When are you gonna tell him?" Tanong ni Mrs. sa akin. Kasalukuyan kaming naglalakad papunta sa kwarto ni Daddy ngayon. Pagkatapos ng mga paalala ng doktor,
Umalis na kami roon at napagdesisyon na pumunta sa kwarto ni Daddy para dumalaw. Bibisitahin ko siya at magbabayad na rin ng bills. I don't know, siguro kapag magpapakita na siya sa akin. Napabuntong hininga ko nang maalalang ilang araw na palang hindi nagpapakita si Queen sa akin, magmula nung pinagtabuyan ko siya. Sobrang lala talaga ng away niyo, no? Doon na ako napalingon kay Missy. Kumunot ang noo ko sa kanya pero nagkibit balikat lang siya. Base sa sinabi ng doktor na 3 linggo ka ng buntis, don't you think it's because of your hormones? Mas nagalit ka talaga sa kanya dala na rin ang hormones mo. Paliwanag niya. I don't care. Umiwas ako ng tingin sa kanya at napairap. Hormones man yon o hindi, he still hurt me. Period. Oh my God! Natatawang saad niya. Now, that's the hormones we're talking about. Umirap lang ako at hindi na siya sinagot pa. Pagkarating namin sa labas ng kwarto ni Dad, tumigil si Missy at tiningnan ang relong pambisig niya. It's almost lunch. What do you want to eat? Anything nutritious, Missy. Sagot ko habang pinipihit pabukas ang pintuan. Tumango naman siya bago nagpaalam na umalis. Pagkaalis ni Missy ay binuksan ko na ng tuluyan ng pinto at agad na natigilan sa nakita ko. A familiar build of a man sitting at the side of my daddy's hospital bed. I think he didn't notice me because he keeps on talking to him. I didn't expected that really. I was planning it, but I didn't expected it to came at the time like this. Huminga siya ng malalim. May kumirot sa puso ko, pero binaliwala ko yun at nakinig sa kung ano man ang sasabihin ni Queen kay Daddy. I'll do everything I can to settle this, sir. I really. Natigil siya sa pagsasalita at lumingon sa direksyon ko. Napalunok ako nang magtama ang mga mata naming dalawa. What are you doing here? Gusto kong palakpakan ang sarili ko dahil hindi ako nautal, kahit pa naguhuramentado na ang puso ko sa kaba. Napahigpit ang kapit ko sa hawak na brown envelope. I just came here to visit your father. Natatarantang sagot niya at agad na tumayo. Nanatili naman akong nakatayo lang sa harapan niya. Pinapanatili ang layo ng distansya naming dalawa. Tumango lang ako sa kanya at hindi na sumagot. Wala namang nagbago sa kanya sa panahon na hindi ko siya makita, maliban sa balbas niya. Dati naman ay malinis ang mukha niya at walang balbas, pero mukha ngayon ay hinayaan na niyang humaba yun. Bagay naman sa kanya ang balbas niya, pero mas gusto ko kapag wala yun. Mas nagmumukha kasi siyang istrikto sa balbas niya, lalo na ngayon na nakasuot siya ng usual niyang corporate attire. Matagal niyang tinitigan ang mukha ko. Mula roon ay dumako ang mata niya sa hawak kong envelope. Kaagad ko rin iyong itinago sa likuran ko. Umiwas ako ng tingin nang tiningnan niya ako ulit. What's that? Kinakabahang tanong niya sa akin. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at mas piniling hindi siya sagutin. Lumapit ako sa higaan ni Daddy at nilagpasan lang si Queen. Nilapitan ko si Daddy kahit na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pagkatapos. Sobrang awkward ng buong paligid. Ni hindi ko alam kung paano ako makikisama sa kanya. Umabot din ng linggo na hindi kami nagkita o nag-usap man lang. Haist Missy, nasaan ka na ba? Kumain ka na ba? Do you want me to buy you a lunch? Maya-maya pa ay tanong niya para basagin ng nakabibinging katahimikan. Hindi ako tumingin sa kanya at kunwari inayos ko ang kumot ni Daddy. Kahit pa maayos naman na yun. Gagawin ko talaga ang lahat, maiwasan ko lang makipag-usap sa kanya. Hindi na, bumili na si Missy. Sagot ko. Hindi ko pala mapipigilan ng sarili kong hindi magsalita. Gusto kong sabihin sa kanyang sitwasyon pero hindi ito ang tamang lugar. At isa pa, natatakot talaga ako. Kailangan ko munang kumuha ng ilang libong lakas ng loob. Pareho kaming napalingon ni Queen sa pintuan nang bumukas iyon. Pumasok si Missy dala ang 2 paper bag. Nakatutok lang ang atensyon niya sa mga dala, kaya hindi niya napansing may kasama ako sa loob bukod kay Daddy. Dinamihan ko na ang in-order ko dahil alam kong kulang sa iyo ang 2 order. Saad niya nang hindi pa rin tumitingin sa paligid. Napapikit ako ng mariin. Halika na dito at bawal kang magutom. Makakasama sa Hindi na niya na ituloy ang sasabihin niya nang makita si Queen. Nanlaki ang mga mata niya at umuwang ang labi niya dahil sa gulat. I guess I have to leave. Saad ni Queen. Tiningnan niya muna ang relo niya bago kami tiningnan ni Missy. I have to attend a meeting today. Nakangiting saad niya pero hindi iyon umabot sa mata niya. Nasasaktan ako sa nakikita ko dahil alam kong isa ako sa mga dahilan nun. Pero kailangan kong patatagin ang loob ko. Okay. Sagot ko at pilit na huwag ngumiti sa kanya.
Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko nang paalis na sana siya. Pero kaagad na lumingon sa akin nang marinig ang boses ko. Tumingin siya sa akin. Maglalakad na sana siya papunta sa direksyon ko, pero pinigilan niya ang sarili niya. Hindi ko alam kung bakit. Tumalikod ulit siya. Ilang minutong nasa ganoong posisyon lang siya, bago siya pumihit ulit paharap. At ngayon ay walang pag-aatubiling naglakad ng mabilis papunta sa akin. Agad niya akong hinila palapit sa kanya at niyakap ng sobrang higpit. Ngunit kaagad niya ring niluwagan ng pagkakayakap sa akin. Take care, okay? I'll see you soon. Wait for me. Huminga siya ng malalim bago hinalika ng sintido ko ng ilang beses. I'm longing for you, love. So much. Bulong niya pa na nagpahina ng mga tuhod ko.